Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang sabi nila, kalabaw lang daw ang tumatanda. Gaano man ang pagtanggi ng iba sa katotohanan ito, gayon may hindi nila mahahadlangan ang paghina ng katawan at pagkakaroon ng uban. Ang bagay na ito ay maaaring hindi pa matanggap ni David noong siya ay matanda na. Sumasama pa rin siya sa mga digmaan hanggang sa dumating ang pangyayaring siya ay muntik nang mapatay ng kalaban. Ito ay ating matatagpuan sa 21 at 22 kabanata ng 2 Samuel. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay makikita natin na tinatalakay sa Kabanata 21 ng 2 Samuel ang panahon ng tagutom. Isang pangyayari noong panahon ni Haring David na hindi inaasahan ng mga tao. Kung bakit tumating ang ganitong pangyayari ay siya nating aalamin sa oras na ito. Kasama sa ating pag-aaral ang kanilang pakikipagdigma sa mga Pilisteo. Makikita rin natin sa pag-aaral ng Kabanata 22 kung papaano nakalikha si David ng isang awitin bilang pagbabalik tanaw sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Basahin po natin ang unang talata ng Kabanata 21. Ganito po ang sinasabi. Sa panahon ng paghahari ni David, 3 taong sunod-sunod na nagkaroon ng tagutom, kaya't sumangguni siya kay Yahweh. Ito ang tugon sa kanya. Maraming buhay na inutang si Saul at ang kanyang sambahayan sapagkat ipinapatay niya ang mga Gabaonita. Nakakapagtaka kung bakit ipinaranas ng Diyos sa kaharian ni David ang tagutom. Sa pangyayaring ito ay makikita natin ang aral na nais ipahatid ng Diyos sa kanila. Kaugnay dito ay makikita natin ang paghihiganti ng mga Gabaonita sa sambahayan ni Saul. Makikita po ito sa mga talatang 2 hanggang 7. Ganito po ang sinasabi. Ang mga Gabaonita ay hindi buhat sa lipi ng Israel. Sila ay mga labi ng mga Amoreyo na pinangako ang ililigtas ng mga Israelita. Ngunit sila ay sinikap lipuli ni Saul dahil sa pagmamalasakit nito sa mga taga-Israel at Huda. Ipinatawag ni David ang mga Gabaonita at tinanong, ano ang maipaglilingkod ko sa inyo upang mapagbayaran ng kasalanan sa inyo ng aming bayan? At nang sa gayon ay mapawi ang inyong galit at idalangin kami na pagpalain ni Yahweh. Sumagot sila, ang sama ng loob namin kay Saul at kanyang sambahayan ay di kayang tumbasan ng ginto at pilak. Ngunit wala kaming karapatang pumatay ng sinuman sa Israel. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin para sa inyo? Tanong ni David. Sumagot sila, pinagtangkaan po ni Saul na lipulin kami ng lubusan sa Israel, kaya ibigay ninyo sa amin ang 7 anak na lalaki ng taong iyon at dadalhin namin sila sa Gabaa at papatayin namin sa harapan ni Yahweh. Oo, ibibigay ko sila sa inyo, tugon ni David. Ngunit dahil sa sumpang ginawa ni David at Jonathan, iniligtas niya si Mephiboset, ang apo ni Saul, kay Jonathan. Upang lubos nating maunawaan ang mga nangyayari ngayon, kailangan balikan natin ang mga pangyayari noong panahon ni Josue. Kailangan nating tingnan ang mga naganap noong nilinlang ng mga Gabaonita sina Josue sa layunin ng pakikipagkasundo. Basahin po natin ang ilang mga pangyayari sa aklat ng Josue Kabanata 1 hanggang 9 na talata. Ganito po ang sinasabi. Ang mga tagumpay ng Israel ay nabalitaan ng lahat ng mga hari sa kanluran ng Hordan, sa Kabrulan, sa Kapatagan at sa baybayin ng Mediteraneo hanggang sa Libano sa dulong Hilaga. Ang mga haring ito ng mga Hereyo, ng mga Amoreyo, ng mga Kananeyo, ng mga Pereseyo, ng mga Hebeyo at ng mga Hebuseyo ay nagsama-sama upang lusubin si Josue at ang bayang Israel. Ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gabaon ang ginawa ni Josue sa Jericho at sa Hai, umisip sila ng paraan upang malinlang si Josue. Nagdala sila ng pagkain. Kinargahan nila ang kanilang mga asno na mga sakong lumang-luma at mga sisidlang balat ng tagpian. Nagsuot sila ng mga pudpud at butas-butas na panyapak at damit na gula-gulanit.
Matigas na at amagin pa ang baon nilang tinapay. Pumunta sila kay Josue sa kampamento ng Israel sa Gilgal. Ganito ang sabi nila kay Josue at sa kasama niyang mga pinuno ng Israel, "Kami po'y galing pa sa malayong lupain. Nais po naming makipagkasundo sa inyo. Ngunit sumagot ang mga pinuno ng Israel, baka kayo'y mga taga rito. Hindi kami maaaring makipagtipan sa inyo." Nagmakaawa sila kay Josue. "Handa po kaming maglingkod sa inyo." Tinanong sila ni Josue, "Sino ba kayo? Saan kayo galing?" At ganito ang kanilang salaysay, "Buhat po kami sa napakalayong lupain. Nagsadya po kami sa inyo sapagkat nabalitaan namin ang tungkol kay Yahweh na inyong Diyos. Narinig po namin ang ginawa niya sa Ehipto." Patuloy po nating basahin ang mga pangyayari sa talatang 16 hanggang 21. Pagkalipas ng mapagtibay ang kanilang kasunduan na bunga ng panlilinlang ng mga Gabaonita, ganito po ang sinasabi, 3 araw pagkatapos mapagtibay ang kasunduan, nalaman ng mga Israelita na hindi pala taga malayo ang mga taong iyon, kundi sa mga lupain ding iyong nakatira. Kaya lumakad sila at pagkatapos ng 3 araw ay natagpuan nila ang mga lungsod ng Gabaon, Kapira, Beerot at Kiriat Jearim. Ngunit hindi mapatay ng mga Israelita ang mga taong iyon sapagkat ang mga pinuno ng Israel ay nanumpa sa kanila sa ngalan ni Yahweh. At nagbulong-bulungan ang bayan laban sa gayong pangyayari. Kaya't nagpaliwanag ang mga pinuno, "Nakipagtipan kami sa kanila sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hindi natin sila maaaring galawin ngayon. Kailangang igalang natin ang kanilang buhay. Kung hindi, baka tayo parusahan ng Diyos dahil sa sumpang aming binitawan sa kanila. Hayaan ninyo silang mabuhay. Gagawin natin silang tagapangahoy at tagaigib." Sa kabila ng sinabi ng Diyos sa mga Israelita na huwag makipagkasundo sa ibang bayan, ay nalinlang sila. Ito ang dahilan kung bakit nalabag nila ang sinabi ng Diyos. Nang mga panahong iyon, ang pakikipagkasundo ay isang mapayapang usapan, bagamat sinasabi ng marami na ito ay gawain ng mga taong pusakal. Kapag napagtibay ang isang kasunduan, ang mga pinag-usapan ay iniingatan at itinatago. At kapag napagtibay, kailangan nilang sundin ang mga nasasaad dito anuman ang mangyari. Sa ating panahon ngayon, pinagtatawanan na lamang ang mga kasunduang tulad nito. Hindi natin mayaalis ang pag-aalinlangan ng mga tao dahil sa paulit-ulit na nalalabag. Subalit kung ang isang bansa ay may takot sa Diyos, ang kasunduan ay buong tapang na sinusunod at pinaninindigan. Nakipagkasundo si Josue sa mga taga-Gabaon, subalit sinira ito ni Saul. Sinikap ni David na baguhin at ituwid ang naging pakikitungo ni Saul sa kanila at siya ay nagtagumpay. Subalit tingnan natin ang isang bahagi ng mga pangyayari. Hindi nakalimutan ng Diyos si Saul na siyang sumira sa nagawang kasunduan sa pagitan ng mga Israel at mga taga-Gabaon. Hindi dahil hinirang ng Diyos ang mga Israelita ay basta na lamang nila itong sisirain. Bunga nito, ang 3 taon ng tagutom ay naranasan nila bilang kaparusahan. Kung iisipin, mayroon pa kayang matatawag na Kristiyano sa bansa ngayon? Mayroon pa ba kayang bansa na lubos na tumatalima sa kalooban ng Diyos? Kristiyanong bansa man ang iyong kinalalagyan o hindi, saang bansa ka man naroon, dapat nating tandaan na pinaparusahan ng Diyos ang bansang lumalabag sa kanyang mga utos. Kung ganoon ang isang bansa, ay dapat lang na maging responsable sa kanyang sarili. Hindi mahalaga kung anong bansa ito. Pinarusahan ng Diyos ang Ehipto. Pinarusahan din niya ang Babylonia. Gayon din ang Assyria, Gresya at Roma. Maging ang Estados Unidos ay parurusahan ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Gaano man kaliit o kalaki ang bansa na iyong kinalalagyan, gagawaran ng Diyos ng nararapat sa kanyang mga ginawa. Mula pa noong pangalawang digmaang pandaigdig, ginampanan na ng Estados Unidos ang isang tungkulin bilang tagapayapa. Subalit sa kabila nito ay patuloy na bumababa ang espiritual na pamumuhay. At sa kabila ng kanilang ginagawa ay patuloy silang nakikidigma sa iba't ibang bansa. Hangad ng buong mundo ang kapayapaan. Subalit patuloy na gumugulo ang mga pangyayari. Kung bakit, basahin po natin ang aklat ng Isaiah 57, 17 hanggang 21. "Nagalit ako sa kanila dahil sa kanilang kasalanan at kasakiman, kaya sila'y aking itinakwil. Ngunit matigas ang ulo nila at patuloy na sumuway sa akin. Sa kabila ng inasa nila, sila'y aking pagagalingin at tutulungan. Ang namimighati aking aaliwin. Bibigyan ko ng kapayapaan ang lahat
maging nasa malayo o nasa malapit. Ang aking bayan nga ay aking pagagalingin, ngunit ang masama ay tulad ng dagat na laging maalon na walang pahinga sa buong panahon at burak at putik buhat sa ilalim ng iniaahon. Walang kaligtasan ang mga makasalanan. Kahabag-habagang isang bansa na ang mga pinuno ay walang takot sa Diyos. Marami sa aking mga nakadaupang palad na mga namumuno ay matitipuno. Kung titingnan mo, sila ay parang hindi matitinag. Pakiramdam ko ay hindi sila pauhuling buhay. Subalit sa kabila nito ay awa ang aking nadarama para sa kanila. Hindi ito ang katangian ng isang opisyal ng bansa na hinahanap ng Diyos. Naaalala pa ba ninyo ang sinabi ng Diyos sa Isaiah 10:10-12? Ganito po ang sinabi, "Sabihin ninyo sa taong matuwid, mapalad ka. Pakikinabangan mo ang iyong pinagpaguran. At sa masamang tao, kawawa ka. Sasapitin mo'y kapahamakan. Kung ano ang iyong itinanim, siya mong aanihin. Ang mga usurero ay umaapi sa aking bayan. Sila ay dinadaya ng mga nagpapautang. O bayan ko, inililigaw ka ng iyong mga pinuno. Hindi malaman kung saan kayo pupunta." Ang katotohanan ito ang patuloy na nangyayari sa maraming bansa. Mga tiwaling pinuno ang nagpapahirap sa kanila. Ang timog na bahagi ng California ay tinatawag na sentro ng pornografiya sa Estados Unidos. Matatagpuan din doon ang iba't ibang grupo ng mga kulto. Kung inyong matatandaan, ilang taon na ang nakaraan, isa sa pinakamalakas na lindol sa buong mundo ang yumanig sa lugar na iyon. Ako ay naniniwala na ito ay isa sa mga parusa ng Diyos. Bagamat may mga paliwanag ang agham tungkol dito, ginagamit ng Diyos sa mga pangyayaring ito upang paalalahanan ang tao tungkol sa kanyang kalagayan sa Diyos. Ako ay naniniwala na sa anumang bansa, kung nakalilimot sa Diyos ay makakaranas ng kaparusahan. Ang katotohanan ito ang ipinapakita ng mga pangyayari sa Pangalawang Samuel, Kabanata 21. Sa talata 15-17 ng Kabanata 21 ay makikita natin ang bahagi ng mga pangyayari sa digmaan sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Filisteo. Basahin natin ang mga talatang ito. Ganito po ang sinasabi. Dumating ang araw na nagdigmaan uli ang mga Filisteo at mga Israelita. Sa labanang ito, pinangunahan ni David ang kanyang mga kawal, ngunit siya'y nanghina. Gayak siyang papatayin ni Esibenob, isang higanting mula sa labi ng mga Rapaim. Ang ulo ng kanyang sibat ay may 3.5 kilo ang bigat at may dala pa siyang isang bagong espada. Ngunit tinulungan ni Abisai na anak ni Sarbia si David at pinatay ang higanting Filisteo. Mula noon pinasumpa nila si David na hindi na siya muling sasama sa pagipagbaka sa pangamba nilang maglaho ang tanglaw ng Israel. Si David ang naging pinakatanyag na hari sa kanyang panahon. Alam ng kanyang mga kawal na walang maipapantay sa kanya sa larangan ng digmaan. Ngunit sa panahong ito ay matanda na si David at sa kanyang pakikidigma, marahil ay napansin niya na hindi na siya tulad ng dati ang kanyang kalakasan. Madali na siyang manghina. Para kay David, kakaiba na ang kanyang sigla sa digmaan. Nakita ng kanyang mga kawal na matanda na siya, kaya't pinagpayuhan siya ng kanyang mga pinuno. Sinabi nila sa kanya na mas makabubuti kung mananatili na lamang siya sa palasyo. Isang malaking digmaan ang naganap at napagtagumpayanan ng bansang Israel. Ang mga higante na ipinagmamalaki ng mga Pilisteo ay napatay. Ganito ang mababasa sa talatang 22. Ang lahat ng higanting ito buhat sa lipi ng mga Rapaim ay nasawi sa mga kamay ng mga tauhan ni David. Sa saling Ingles ng Biblia ay sinasabi na mayroong 4 na higante ang nasawi sa mga kamay ng mga Israelita. Isang mangangaral ang naniniwala na ang 4 daw na higanteng iyon ay mga anak ni Goliath na napatay ni David sa pamamagitan ng tirador. 5 bato ang pinulot ni David noong harapin niya si Goliath. Ang bawat bato ay kumakatawan sa pananampalataya, pagtitiwala, pag-asa at katapangan. Subalit mayroong haka-haka na alam daw ni David na mayroong 4 na anak si Goliath. Sila ay kabilang sa mga kawal ng mga Filisteo. Alam daw ni David na kung mapatay niya si Goliath ay susugurin siya ng mga anak nito. Bagamat hindi naman daw nangyari ang ganoon, walang ibang ninais ang mga anak ni Goliath kundi ang makapaghiganti kay David. Kung hindi dahil sa tulong ni Abisai, isa daw sa mga anak ni Goliath na nagngangalang Isbi-Benob ang papatay kay David.
Subalit noong kabataan ni David, handa raw niyang harapin ang mga anak ni Goliath at ang makapagpapatunay daw nito ay ang 4 na bato na natitira pa sa kanyang lalagyan. Marahil hindi kayo sang-ayon sa kaisipang ito, subalit bakit kaya 5 bato ang inihanda ni David? Nag-aalala kaya siya na hindi niya tatamaan sa unang bato? O nagkulang kaya ng pananalig sa Diyos si David? Mayroong ding mga nagsasabi na noong harapin ni David si Goliath ay matibay ang tiwala niya sa Diyos. Ayon sa iba, ni hindi nga daw niya ito sinipat. Basta na lamang daw niya pinawala ng bato at ang Diyos mismo ang nagbaon ng bato sa noon ni Goliath. Ito daw ay nangyari dahil sa pananalig ni David. Ayon naman sa iba, ang tagumpay ni David noong hinarap niya si Goliath ay bunga ng kanyang pananalig sa Diyos at ng kanyang pagiging bihasa sa paggamit ng tirador. Sapagkat ito ang kanyang ginagamit sa pagpapastol ng tupa. Ngunit ako ay naniniwala na ginamit siya ng Diyos sapagkat nakita ng Panginoon ang kanyang lubos na pagtitiwala at kakayahan. Hindi lamang niya pinakawala ng bato sa hangin at ang Diyos na ang nagbaon sa noon ni Goliath. Ang totoo ay bihasa siya sa paggamit ng tirador at mayroon siyang malinis na hangarin, kaya siya tinulungan ng Diyos laban sa kaaway. Natapos ang kabanatang 21 ng pangalawang Samuel na naglarawan kay David na isang mandirigma. Sa kahanga-hangang pamamaraan ng Diyos ay pinagtagumpay niya si David sa lahat ng mga digmaan. Sa kabanata 22 naman ay makikita natin ang awit ni David tungkol sa pag-iingat at pagliligtas sa kanya ng Diyos mula sa kanyang mga kaaway. Ang awit niyang ito ay tulad ng naitala sa 18 kabanata ng mga awit. Basahin po natin ang 2 Samuel unang talata, kabanatang 22. Ganito po ang sinasabi. Ito ang inawit ni David bilang pagpupuri kay Yahweh dahil sa siya ay iniligtas nito sa kapangyarihan ni Saul at ng kanyang mga kaaway. Ginawa ni David ang awiting ito noong siya ay matanda na. Sa kanyang pagbabalik tanaw sa kanyang buhay ay nakita niya kung papaano kumilos ang Diyos sa kanyang buhay at kung papaano siya dinala ng Diyos sa ganoong gulang at katandaan. Ako ay naniniwala na noong ginawa niya ang awiting ito ay iyon din ang panahon na kanyang ginawa ang 23 kabanata ng mga awit. Dahil sa ganitong panahon sa kanyang buhay ay masasabi niya na si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang saro ko ay iyong pinapaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Sa ganitong paraan, inilahad ni Pablo sa Efeso 1:6, tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Kaibigan, inilagay ka ng Diyos sa kalagayan mo ngayon. Bakit mo iniisip na hindi ka mahal ng Diyos at hindi ka niya tinutulungan? Ang pagmamahal na nadama ni David sa mga nakaraan na panahon sa kanyang buhay ang nagbigay sa kanya ng pag-asa sa hinaharap. Basahin po natin ang mga unang kataga ng awit ni David sa talatang 2 at 3. Si Yahweh ang batong kublihan, matatag na muog na aking sanggalan. Siya ang muog kong pinangangalungan, sa kanyang piling ay may kaligtasan. Siya ay aking baluting matibay sa mga marahas at siya kong sanggalang. Kanyang sinabi na si Yahweh ang batong kublihan. Si Kristo ang bato na ating kanlungan. Siya ang bato na nagsisilbing pundasyon ng ating buhay. Sa kanya ay may kapahingahan at siya ang ating tanggulan. Ang Panginoon ay hindi lamang bato, kundi siya ay Diyos at Panginoon ng ating pananampalataya. Siya ang tangi kong pinagtitiwalaan ng aking kaligtasan. Siya ang matayog kong bantayog. Sa pamamagitan niya ay aking nakikita ang kalagayan ng buong sanlibutan. Siya ang nagbibigay sa akin ng pangitain. Siya ang nagligtas sa akin sa mga karahasan. Tayo ay nasa panahon na wala tayong maihahambing sa katalinuhan ng mga manunulat noon.
Wala na rin ang mga nakapanggigilalas na pangitain. Sa panahon ng makabagong agham, halos lahat ay ginawa ng mga computer. Tila ba na ang buhay ngayon ay nakababagot dahil sa pare-pareho lang ang mga pangyayari. Subalit para kay David, nakita niya na sa piling ng Diyos ay may kapanatagan. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na kaibigan ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong mga salita. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng katatagan ng aming pananampalataya. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.